Good morning, good morning, good morning, America. It's another beautiful, brand new Thursday morning. It's a morning that's full of hope, a morning that's full of inspiration and encouragement. And of course, isang magandang umaga, hapon, either tanghali, ang gabi sa ibang bansa, kung saan sulok man ng mundo kayo ngayon nanonood sa akin. Taos puso pa ako nagpapasalamat kasi today is Thursday. It's a brand new day for us here in America, especially here in California. And naniniwala ko sa mga kasabihan or quote na every day when you wake up, let's focus for the good things in life and the rest will follow. Yun ang dapat natin gawin sa buhay natin. Nakapokus tayo sa mga pangarap natin. Nakapokus tayo sa mga gustong gawin natin. Don't allow distraction or challenges or mga hindrances to stop us. Let's focus kasi hindi natin matutupad yung mga pangarap natin. Kung hindi tayo nakapokus, we always be relaxed and don't panic. You know, kung may marinig na tayo na hindi maganda, wag po tayo mag-react ng masama din. Let's focus. Kasi sa buhay kailangan natin na nakapokus tayo sa gusto natin gagawin. Yung mga layunin natin, mga adhikain natin, yun ang bigyan natin ng kahalagahan. So, isang maganda na umaga na gumigising ka, na alam mo yung gagawin mo, alam mo yung pangarap mo, alam mo yung nakapokus ka sa isang magandang bagay na dapat mong matupad. Yung hindi lang sa sarili mo, lalo sa pamilya mo, at sa mga tao nagmamahal sa iyo. Yun ang bigyan natin kahalagahan. Kasi sa buhay, life is too short para stress natin at saka isipin yung mga negatibo sa bahay. At sa buhay, not sa bahay, sorry. Negatibo sa buhay. Kaya focus tayo. Yung kagandahan na dapat natin gawin, yun ang ipopokus natin. Kasi pag hindi ka nakapokus, nagpapanik ka, nadidistract ka, nagpapadala ka sa emotion mo, instead na matutupad mo yung pangarap mo, hindi mo natutupad dahil marami kang iniisip, marami mga distraction, marami mga challenges, but it's part of life journey. Always go back and look at your focus. Let's go back and think what is my priority. You know, like kahapon meron akong 5 interview, no? Ako nag-interview kasi part of sa trabaho ko, nag-interview ako ng mga aplikante, you know. So, mostly yung mga question na tinatanong ko, how you come down or how to handle or manage stress or pressure at work, you know. Ang mostly na sinasagot sa akin ng mga aplikante is to come down, to focus and give priorities or high priority the things you're going to do. Tama yon, nasa buhay natin mag-focus tayo. Huwag tayo magpa-distract o magpadala sa mga sabi-sabi or mga anong bagay. Kasi pag hindi po tayo nakapokus, nahirapan tayo, hindi natin natutupad yung mga pangarap natin. Kaya always be focused sa mga ginagawa natin sa buhay. Kung gusto natin may mararating tayo, doon tayo sa buhay natin. So of course, I want to mega shout out sa aking pinakamamahal na pamangkin na she's one of the illustrator na kilala, magaling, Angela Compio. And of course, Insan from Switzerland. I'm not sure kung good afternoon or good evening dyan. At Galang Reyes, of course. And of course, to my beautiful and amazing and hardworking sister, Ann Compio Sunday from Bacolod City. Hello! Hello every, wow, birthday coming, good. And of course, yes, tama yun, nakapokus tayo sa goal natin and good things will follow. And of course, hi Marjana, wow, look like represented sa school tomorrow, wow, ang galing naman. Kaya pag may nakapokus tayo sa buhay natin, may nararating tayo. Kahit anong ginagawa natin, negosyo man, trabaho man natin, o sa sarili natin. Halimbawa, basic example lang, nung naging health and wellness coach ako, kailangan ko mag-lose weight 2 years or 3 years ago. Nag-focus ako for 30 days. 30 days kailangan healthy diet ako. Hindi ako pwede kumain ng mga junk food. Okay, hindi ako uminom ng mga soda. Just always water like until now. You know, dahil doon, I lose almost 20 pounds. Dahil nag-focus ako. Diba? So ngayon hindi na ako masyadong nakapokus doon. Po, ibig sabihin nun, kung meron kang gustong matupad at marating mag-focus ka, hayaan mo mga distraction, yung mga negativity na sabihin sa'yo, huwag ka maniwala sa kanila. Kasi the true beauty of the person is within yourself. Yung taong palagi mo tinitingnan sa meron mo everyday pagkagising mo, yung sarili mo. Kaya we always focus and believe in ourselves.
Kasi hindi ka maging successful sa buhay kung hindi ka nakapokus. Yes, of course, tayo kita nga mga Ilongga, mga gwapa man, di ba? Che? And yun talaga, nakapokus tayo. So, yun ang pinakamahalaga sa ating buhay na wag tayo magpapadala sa mga negatibo sa buhay. Share love and kindness and generosity. Eliminate natin yung mga hate. Kung gusto natin lalo tayong gumanda, hindi lang yung physical na anyo natin, yung kalooban natin, share love and kindness. At saka pinag-aralan ko din yan, na how to stay beautiful. Ang sekreto is to be happy all the time. Kahit sinisiraan ka, kahit may stress, but you know how to manage yourself, how to bring your image and confidence. Kung makikita nyo yung mga nanalo sa mga Miss Universe, ano ba nakatulong sa kanila? Yung confident nila. Nakatulong sa kanila yung pagiging positibo na sa buhay. Maraming mga negatibo na sinasabi sila, nakapokus sila. Kahit lahat ng mga tao na kilala ko na nag-successful sa buhay, yung mga tao naging positibo kung anong mga sinasabi nila, hindi sila basta-basta naniwala. Kasi experience ko rin yan. Nung dumating ako sa Amerika more than 21 years ago, actually this is my anniversary, actually last August 30, nang dumatay ako dito more than 21 years ago, nag-focus talaga ako sa gusto kong marating at sa mga pangarap ko. Kahit may anak na akong dalawa, nag-aral pa rin ako sa university, minsan bit ko sila, bakit ako nag-magna cum laude? Dahil focus ako, kahit wala akong tulog, nagtatrabaho ako full-time, nag-aaral ako, 3 pang degrees nakuha ko dahil nag-focus ako. Naging scholar pa ako, straight A. Ibig sabihin pag straight A ka, almost 100% yung grade mo. So dahil nakapokus ako, yun ang pinakamahalaga. Kaya alam ko, sa edad ko ngayon, almost 51 years old, marami pa akong mararating pag nakapokus ako. Kaya ganoon din tayo lahat. We need to focus ourselves. Kasi pag hindi tayo nakapokus, wala tayong mararating sa buhay. Again, I want to make a shout out, of course, to my mentor, Auntie Lou Concepcion. Of course, Ate Deborah from Canada. Yes, anong sabi niya? Yes, nakapangit, mag-hate. So, don't show hate, love lang ourselves and nobody else. Ang aim high and hit the mark. Yes, totoo yun po. Kung gusto nyo lalo tayong gumaganda, not only sa physical na anyo, maganda ang buhay natin, mga pangarap natin, let's focus in our life. Every day, you know what is your first priority, what is your goal, what your mission in life, and what is your purpose in your life. Kaya yun ang palaging sinasabi ko, always live our life with purpose, positivity, and prayer. Kaya we need to focus and discipline ourselves. Tama yun, Auntie Lo. Kaya I realize na if you want, kasi nag-health and wellness coach ako, if you want to lose weight, focus in 30 days. After 30 days, you focus another 30 days. And after another 30 days, another 30 days. You need to focus in 90 days. And as long you focus your discipline, yourself, and yung routine mo, may mararating ka. Kaya naalala ko nung naging health and wellness coach ako, everyday, kailangan nag-walk ako. I need to drink at least 8 glass of waters. Malaki na itulong sa akin. At saka yun nung nag-aral ako, kaya maraming sabi na, bakit ang dami mong achievement? Dahil nakapokus ako sa buhay. So ngayon, hindi pa ako nakapokus kasi meron pa akong pinapokus na dapat kong gawin, na dapat kong marating bago mag-December 31. Malalaman nyo lang kung ano yon. Kaya yun ang pinakamalaga sa buhay natin. Always have a dream, always have a goal, and always focus on good things in life, and the rest will follow. Kaya yon ang dapat natin gawin. Don't allow distraction to stop you and negativity kasi, and don't go with the people who are toxic people. Stay away from them. Surround yourself with amazing and good people, na yung tao na hahataking ka na maging maganda ang buhay mo. Hahataking ka maging mabuti kang tao. Lumayo ka sa mga tao na nag-put you down kasi you don't go to their level. Go up in your level. Kaya ako pag may nagbabas or negativity, anong sabihin na sa vlog or sa Facebook live ko, wala akong pakialam kasi alam ko sa puso ko may ginawa akong kabutihan kasi maganda ang puso ko. Everything what I say, every word that I say, everything what I do can give a positive impact to the people around me. Kaya doon tayo sa positive impact, hindi tayo doon sa negatibo. Kasi kung if you bring hope, you bring inspiration, positivity, and you live your life with purpose, marami tayong mga mapaganda ang buhay, hindi lang sa sarili mo. Kaya I got this opportunity, pag at lumay time ako in the morning, to do it. Kasi alam ko maraming mga kabataan o mga senior citizen o mga tao sa ibang bansa, kailangan lang marinig yung maganda sa umaga, hindi puro bad news.
ang naririnig nila. They need someone else to inspire them, someone else to encourage them, someone else to motivate them. And of course, we need to live our life. Naniniwala tayo sa Panginoon na sa yung center ng buhay natin. Kasi sa bawat gising sa umaga, there is a blessing, the gift of life, a gift of family, a gift of people. So, yun ang pinakamahalaga. Huwag natin hayaan yung sarili natin madala tayo sa mga negatibo sa buhay. Huwag natin hayaan we lose hope. Huwag natin hayaan mawala yung focus natin kung ano man ang mission natin, kung ano man gusto nating marating. Kaya I always send that to any community na kung saan man, or either sa work ko, sa personal buhay ko, always be positive. Kasi yung mga taong positibo, yun ang taong mahaba ang buhay, yun ang tao na masaya, yung tao na kahit may mga pagsubok man, na overcome nila. Compared sa mga tao negatibo, yun ang mga tao na stress, madaling mamatay, na high blood, na atake, kung ano-ano pang umuunta sa kanila. Kasi every word that you say can give impact to yourself. Kaya ingat tayo sa sinasabi natin kasi bumabalik sa iyo yun. Yun ang tinatawag natin na karma. There always a good karma and bad karma. Kaya pag may sinasabi kang mabuti, good thing coming back to you. And the rest will follow. Pag may sinasabi kang negative, negative thing coming back to you. Kaya always live our life with positivity, with purpose, but the main topic today, you need to live our life with focus and the rest will follow. Kasi pag focus ka sa buhay mo, may nararating ka, focus. Kung anong gusto mo man, pangarap mo, anong gusto mong gawin, i-focus mo lang. At saka discipline, focus and discipline. Kaya may focus ka, pero hindi ka marunong magdisiplina ka sa sarili mo lang mangyayari. Kaya, why now for so many years, I never watch TV. Kasi pinapokus ko yung gusto kong matupad. Manood siguro ako mga sport, but it's not yung mga bad news. I try to eliminate those things kasi alam ko pag narinig ka ng mga patayan, mga, or something negativity, it can stress you. And hindi mo dapat marinig mga negatibo sa buhay. Kung may marinig ka, you need to turn into positive and look at the positive side. Parang kagaya ng pandemic, na during pandemic marami tayong natutunan. Lalo sa sarili ko, nagluto ako ng pagkain, para makatulong ako sa Pilipinas, makapadala ako ng pera, lalo na sa sister ko si Ann, silang tumulong, sila ni Angela, nandiyan watching me from Bacolod City, na tumulong kami sa isang purok, na marami kaming pinadala mga grocery during the pandemic dahil sa pagluluto ko, at saka marami akong community dito sa Amerika na kung kailangan kong tulong, isang sabi ko lang, they can do it. Kasi naniniwala sila at nagtitiwala sila sa akin, kasi alam nila ako yung tao na palaging may pangarap, nagbibigay ng pag-asa. Ako yung tao na dapat pagkatiwalaan because of my credibility. So guys, it's very important na maniniwala ka sa tao nagsasabi ng totoo, sa tao nagsasabi ng katotohanan, ang tao na nagsasabi ng kabutihan. Huwag kayong maniwala sa mga tao nagpost sa social media na nagkukunwari sila kung ano ng mga negatibo. That's not a good people. Malalaman mo yung tao depende sa achievement niya, accomplishment niya, at sa nararating niya, at sa pagkakatao niya. Kaya guys, always I reminded you to let focus. And of course, I want to make a shout out to Senny Lopez, Maganan, of course. I want to make a shout out to Ramona Canister, and to Leticia Mabi here, and of course, Tita Lou, Ate Debbie in Canada. Hello po, Tita Chit Amore in Bacolod City. And of course, sa lahat ng mga tao na hindi ko man ma-mention, kung hindi kayo nag-comment, hindi ko mababasa yung pangalan nyo. Of course, mega shout out sa inyong lahat. So, po Belma and Ramona and of course, mga community din. Of course, Midi community na nag-mega shout out sa inyong lahat. Patuloy tayo gumawa ng kabutihan. Huwag tayo magpa-stress and be happy in life. And of course, kaya ginagrab ko talagang opportunity pag may time ako before going to work kasi mahalaga sa buhay natin nakapokus tayo. Of course, I want to make a shout out to my one and only husband, Wonder Reyes, watching me at home right now. Of course, I'm so happy na maganda yung bonding namin for the past few days. We just came back from vacation na importante sa bawat pamilya, mag-asawa, kapatid, or yung nagtutulungan kayo, hindi kayo nag-iinggitan. Yun, at sa mga lalo sa mga tao, huwag natin isipin yung mga negatibo. Focus tayo sa buhay natin. Kasi pag nakapokus tayo sa goal natin, may matutupad tayo, may mga strategy tayong dapat magawa at gagawin pa sa buhay. Kaya enjoy life, let's focus and discipline. Kaya ngayong araw na to, isulat nyo sa sarili nyo ano ba yung focus at gusto kong marating. Kasi ako meron akong pinifocus hanggang makapunta ako ng ibang bansa. Kasi we're going to Europe in October. So excited na. Kaya I need to focus for this until
for the 21 days. Meron akong dapat ipopokus. Kasi gusto kong may mararating ako at matutupad ako. Alam ko marami na akong na-achieve sa buhay, pero it's not enough. Kasi alam ko darating ang araw, marami pa akong matutulungan. Hindi lang sa sarili ko, sa pamilya ko, sa mga tao sa paligid ko. Kasi hindi lahat ng tao merong pagkakataon, opportunity, katulad ko. Lalo na kami na dito sa Amerika. Kaya, we want to make our life beautiful. We want to live our life with positivity. We want to live our life na nakapokus at disiplina namin yung sarili namin na hindi namin sayangin yung oras namin sa mga chismisan, mga negatibo, paninira ng kapwa. No! Hindi makatulong yan. I-focus natin at paano namin palaguin ang buhay namin physically, emotionally, spiritually, and financially. Paano tayo maging stable? Paano natin maging magandang future ng mga anak natin, mga generation to come. Yun ang maganda i-goal natin. Hindi yung mga negatibo, mga walang kwenta na hindi makatulong. Always help yourself first and your family. Kaya yun ang palagi na pinag-usapan namin ng asawa ko si Randy na how we can be a better version of our own self. Yun ang pinakamalaga talaga sa buhay. And of course, I want to make a shout out to Brenda Garcia. Yeah, thank you. At sa lahat, Jenny, at sa lahat ng mga community nagsusupport. Yun talaga, focus tayo. Kasi pag hindi tayo nakapokus sa sarili natin, wala tayong natutupad. Yung mga mission na gusto natin gawin, hindi natin matutupad. Let's focus and discipline ourselves. Give time to yourself to focus and discipline in 30 days, 60 days, and 90 days, and you'll be surprised. Marami kayong matutupad. Kasi ganyan rin ako eh. Noong nag-aral ako, gusto ko talaga maging magna cum laude, gusto ko talaga maging speaker, gusto ko maging presidente ng club ng university namin, natupad ko lahat yon. Dahil nakapokus ako, kahit may anak akong dalawa, nag-aaral ako, nagtatrabaho ako full-time, how I do it. Dahil nakapokus ako. Kaya ngayon, kung ano mang ginawa ko noon, how to focus myself and discipline, being a mother, a woman, a public figure, a business entrepreneur, director of the program and education and library, kailangan ko mag-focus. Kaya kung hindi nyo man ako masyado makita sa mga group chat or whatever, dahil na-focus ako kasi meron akong gustong marating, gusto akong matupad na marami pa akong matutulungan. Kasi kung anong ginagawa ko, hindi lahat magagawa ng mga tao na ordinary katulad ko kasi iba-iba tayong kapasidad, iba-iba tayong skill. So let's focus and discipline ourselves kasi yun ang may marating tayo. Of course, I want to make a shout out to my friend Lali Disus. Siya yung may-ari dito ng Beauty Shop. If you want to make yourself beautiful, malaki na tulong ni Lali sa akin kasi noon ang laki ng mukha ko. Kung makita yung mga Facebook live ko back 2 years, 3, 4 years ago, so it's helping me a lot. At I drink water a lot, guys. Kaya depende ko ng goal nyo sa buhay nyo. Focus lang and discipline yourself. Meron kayong mararating. Again, guys, thank you so much. Hi, Tita Sosa, one of my classmates back home in the Philippines. I think nasa Saudi yata siya. Yun, guys, wag nyong hayaan yung sarili nyo na wala kayong mararating. Kasi nakadepende yung future nyo, ang future natin sa sarili natin, and be the best version of ourselves. At wag natin yung compare natin yung achievement natin sa ibang tao. And compare natin yung sarili natin from the old self to the new self. Ang old self natin, hindi tayo nakapokus, distractive tayo. Yung old self natin, wala tayong disiplina. Ngayon, we're gonna be a new version of ourselves. We need to have discipline, we need to have focus, and we have a goal. Dapat may goal talaga tayo. Kung gusto nating marating every single day, ang goal ko, halimbawa, gusto ko maging productive yung day ko, mag-exercise ako, mag-walk ako, o maganda yung ko sa client ko, yung work ko. That is the example of the focus. You need to write it down. And you need to claim it. I-declare mo sa sarili mo na, ako si Narita, kailangan maging magaling ako, kailangan masipag ako, marating ko yung mararating ko, makabili ako maraming bahay. Mga basic example lang yun. So, mga ganyan. Yun talaga, marami ako matulungan mga kabataan. So, mga example yun. Pero, hindi mo matutupad yun kung wala kang focus at disiplina sa sarili mo at hindi ka gumagawa ng action. Again, guys, thank you so much. I love you all and we do a quick prayer in Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the gift of life, for your blessing, for your protection. Everything I entrusted to you, all our dreams, all our goals. Help us, Lord, to be focused and discipline ourselves. And help us, Lord, to be an achiever. Help us, Lord, to offer and trust it to you. All the members of our family, especially may happen one day, my son Joseph and Jericho, and all of us, Lord. And all the people watching me right now around the world, help them, Lord, to achieve their goal, to have a focus, to have a discipline, to live our life with purpose, positivity, and prayer. Everything, Lord, we offer to you. Everything we entrusted to you, Lord. And help us, Lord, to stay away from any danger, from any harm, and keep us safe all the time, and surround ourselves, Lord, with positive people
that we believe that you're always there to answer our prayer, either physically, emotionally, spiritually, and financially. Help us, Lord, to the best version of ourselves every single day because of our focus, of our discipline, and because of our thing that we can do something good thing, either in our word, in our action, that we give a positive impact to the people every single day, especially to our own self. All this, Lord, we offer to you, we claim, and we believe the total healing, the forgiveness, and the answered prayer. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, everyone. And always remember, ako ay si Anarita Reyes, nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala tayo sa ating sarili. There's always hope and love with God. I love you all and see you next time. And don't forget to follow and subscribe my YouTube channel, Anarita Reyes TV. And isang magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyo kung saan man sulok ng mundo kayo. And see you next time. Bye!